sa may kalsada hanggang sa may 10 meters daw. Eh, nung nasabi kanina, 3 meters lang daw. Ay, sus. Kahit nga 5 meters no? Oo. Mas maganda sa 5 meters na natin Oh, para 5 meters na. Tapos yung may requirements po dito, mga amigo. Napunta kasi kami sa magde-demolish din kasi, no? Apo. Pag dinemolish kasi yung lugar na Area yun, area. Kami po ay papunta sa Laur, mga amigo, at eto po, meron tayong pupuntahan dito para po sa ating project. Syempre kailangan po legal po yung ating paggawa dito ng building, ng commercial building. Kaya po ayusin po natin sa kanilang munisipyo at itatanong yung mga requirements para po makapag-start na po tayo ng demolition sa may gagawin nating project. So ayan po mga amigo, babalikan ko po kayo mamaya. Ang ganda rin dito sa Laur, mga amigo, tingnan nyo. Bundok-bundok po siya at mga palayan. Hindi masyadong mainit dito. Hindi masyadong mainit. Ba't kaya? Samantala sa amin, ako po. Po siguro. Oo. Kami nagpupunta kami dito, mga amigo, hindi siya mainit. Napakaganda ng ano ba yun? Maganda yung lugar na to. Klima, maganda yung klima. Ano nyo? Kaya po kayo bedroom doon. Ang ganda Tayo Layo ha. Ang ganda Alam mo, pag nagtayo ka dito ng mga resort, ang ganda Pagka nakita niyo pa yung ibang part dito, hindi ko lang na-i-video. Tahimik at saka hindi masyadong crowded. Dito maganda magtayo ng mga resort. Bumaba po kami saglit. Tingnan niyo, ang ganda po ng lugar dito sa may Laur. Laur to kuya, no? Laur Nueva Ecija. Purok Uno. Anong barangay? Lausan. Ay, medyo na yan. Pwede po bang kumuha ng talong? Sige po! Pwede daw kumuha ng talong. Ang mahal ng talong. Joke lang. Ay, ano gagawin to, resort? Ganda ya. Ganda. Oh. Sige na po. Nababa lang ako. Gusto ko makita yung ang ganda ng lugar Ganda, no? Ganda nito maging resort. Oh. Yung papaya po ba hindi po binebenta? Baka pwedeng bilhin na lang to. Oh. Okay, kinain na siya. Medyo na para daw sa'yo. Kinain. Masarap yun pag, alam mo, masarap ganyan, matamis daw pag kinakain yung ganyan. Oo, tingnan mo, kainin mo. Tingnan mo, ayan. Yan ang masarap na papaya, yung pag kinain ng ibon. Tingnan mo, ayan. Tingnan mo. Diba? Tingnan konti. Tamis. Tamis ba? Totoo nga, tingnan mo nga. Tingnan natin. Tingnan natin kung masarap. Alam mo, ang ganda dito sa Laur Nueva Ecija. Tapos ganito yung papaya, ganito. Natural mo ako. Tinan daw siya. Ang ganda sa Laur, no? Ayun, gaganda ng mga halaman dito. Kahit ito, ito daw yung lubi-lubi. Lubi-lubi ba to? Lubi-lubi? Ayan, yung ganito. Sa Africa, ang dami nito. Tsaka may mga cactus pa. Kahit yung mga cactus, ang ganda nito sa resort. Tinulang man. Diyos mo naman, Belgium. Kanina papaya, ngayon tanglad. Nandito na po tayo sa may Laur at nako, hirap ng biyahe. Ganun talaga, hirap kumita ng pera. Hindi naman kailangan kaya Belgium, good morning. Pambili nga po ng Winston. Winston. Bili po. Nanay. Nag-usap na po kami ni Kuya Lito. Bagbagin na natin tong tindahan nyo. Hindi, Winston, di po ako nag-iusap. Tubig lang po. Nag-usap na po kami, nanay. Ngayon po pupunta kami. Nagkabila kang tubig. Tubig po. Ayan po, nagsusukat na po tayo. At bukas po ay meron na pong mababagbag na Ayan na. Maluwang naman pala, mapin Ilan? 28 feet. So good morning po mga kababayan ko. Ayan po, tayo lunes na tayo may trabaho. Pumunta tayo dito sa Laur para po sukatin po yung dito at pupunta po kami sa munisipyo kasi syempre kailangan natin ng permit. Lahat po yan, dokumentado po tayo. Lahat po ay
legal sa pagpapatayo po ng commercial building para kay Kuya Lito. Ng araw po, pabili nga po ng gasol tsaka bigas. Saan po Kuya Marvin ang kusina nila? Titibagin din natin? Ah, Bago sa kusina yung sinendya po. dito yung sa kusina. Apo, ako nagtawag doon sa bahay. Oh, Pwede tayo mag-start hanggang dito. Area na yan. dito mag-start na kusina. Pare, suot ko nga din yan. May bahay pa siya rito. Ayan, oh. Ito po na, ganyan eh. Yan, sa kanya yan. Sa kanya rin daw. Tapos may bahay pa sila sa ano? Sa Ito kakapuro bahay yan, tinukan mo. At nakikai, ako pag uwi ko yung mag-uupo ka na. magre-retiro na. Puro hanap buhay na ako. Oo, masipag si Kuya Lito. Pare, ano, tatakot pa lang sa uling step naman. Kaya rila ako ika doon sa... Oo. Pag meron naman akong pera, ika. Ano na? Pasok po. Pasok yung 10 meters? Apo, 26.5 eh. Kaya ang project lang natin is 15 eh. Wala palang problema eh. Apo. Gusto tawagan kayo natin sa Kuya Lito. 10 meters. Usap po muna tayo doon. Oo. Saka natin siya usap. Saka natin kausapin. O sige. Pasok yung 10 meters na kukunin. Kasi, Oo. kasi yung Maluwang naman kasi 10 meters daw po yung hinihingi na ano dito. 10 meters yung hinihingi na babagbagin to lang. Na mula kalsada hanggang sa may bahay. 10 meters. Kakausapin mamaya namin sa munisipyo kung paano ang gagawin. Ano yung mga pati ito babagbagin natin to? Apo, lahat po na yan. Lahat yan, bagbag. Mga ilang araw ang i-demolish? Mga 1 week. Apo, pagpagaling niya po. 1 week. Ayusin pa po lahat. Babagbagin doon. CR Palari. Pati itong bahay na luma. Pati ito, tanggal yan. Bagbag lahat pala to. Lilinisin. Ano po yan? Ang tubig pala dito, Marvin, ano pa Jetmatic ano. Pati po ito, Ito, bagbag din to. Tapos dito yung part na ano. ito po magiging hallway po na dito. Ito po yung kalang. Ito daw magiging hallway. Parang magiging Hanggang saan may 10 meters? parking area. Hanggang saan yung 10 meters? Tingnan nga natin. Gilid pa rin ng... Ibig sabihin, lahat ito, parking area lahat to. pati yung harap. Tapos dito tayo mag-i-start. Diyan po, halos. Ayan. Hindi, ito. Pero okay lang din sir. Hanggang saan? Yan? Okay lang. Ang luwang nito, oh. Mahaba pa. Pero yung sa may building, yung sa may stall, ano rin siya, sakto rin. Sobra pa. Sobra pa po ng 1.5. Oh, ayun pala eh. Ang ano po natin ang store natin 15 meters eh. Oo. Ang sobra pa niya 16.5 eh. No, may sobra pa pala. 1.5. Pero ito lahat niyan, ano yan, puro parking to. Okay May naman. parking po siya dito sa harap. Saka po ito, pinaka-hallway niya po ito, papunta sa bahay niya. Tapos mula po doon, kasi po 8.4 to 8.5 something eh. Kaya kukunin lang ako 3. Oo. Kaya lalabas, may bakante pa po siya dito 5 meters na hallway. 5 meters pa bakante. Kaya malaki po. Oo. O sige, pumunta na tayo sa Ito dami sa munisipyo. Para naman din sa kanya, maganda rin, merong ano, Marvin, may malaking parking, ano? customer. Saka hindi Oo. po. Mas upahin kasi pag malaki yung ito, Oo. hindi ka nasa Hindi sa kalsada, ano? May lugar siya. Oo. Kaya saka hindi po, kung halimbawa dumating yung time na gusto nila magpa-extend dito sa harap, pwede. Oo. If ever na po pwedeng gamitin. Oo. So ngayon, sa ano na tayo? Munisipyo na tayo. Halika. Tayo sa munisipyo. Medyo ito, anong tawag dito? Lubi-lubi, di ba? Ginagataan talaga? Ano lasa? Gulay. Ano nga lasa? Lasa kamote, lasang... Iba yung lasa niya Ano ginugulay dyan? Okay, try natin. Pinakuha na si Kuya Bel yun eh. Okay. Oo, gusto ko lang matikman kung ano lasa ng lubi-lubi. Ayan. Okay. Ito? Yung pinakadulo? Lahat? Puputong ganyan? Sure ka?
Ah, ito. Ganyan. Kumidakda. Ito na yun. Tapos na. Kulang pa to. Kulang pa to. O, yung sa kabila niya meron nun. Ang ganda nun. Ayun pa kay Bedjun. Ayun sa kabila. Ayan. Never ko pa natikman yung lubi-lubi na yan. Itong tibe lang to, pag mataas ang high blood nyo, kumain kayo lubi-lubi. Gagataan, ganon. Rich in Oo. fiber. O, sige. Fiber, rich in fiber. Ito lang tanim mo, Sige. tanim. Bumaba kami rito mga amigo dahil may nakita ko ng dates. Ayan oh. Plano ko kasi maglagay ng isang dalawang date doon po sa resort. Baka ako ibinebenta. Kulang to, pag kulang talaga yung Aha. Ayan oh. Kuha na rin po kita para kaso ganun mabubuhay ng mabilis lang naman po yung makiyan. Mabilis lalo lumaki itong lubi-lubi. Alam mo sa Africa napakarami yung building no? Ganito. Ay iba yung sa Africa? Ah, iba rin sa Africa. Aling Marie, pagbilan nga po. Meron kami nakakita ng suha oh. 50 petot ang isa. Oh, masarap daw yan sabi ni ate. Ah? Majusi po ito, medyo Maasim? Pag maasim nga to? majusi po siya naman dumaan. Ah, juicy. Parang tender juicy hotdog. Ah, yes. Tignan natin. Pero po dito mayroong medyo matalim. Saan galing yan? naman. Sa inyo? Dito lang po. Tanim nyo? Apo. Aba, ang dami nga eh. Kamote magkano? 30 po. 30. O ayan, mga suha-suha. Tikman natin ang suha. Ano mga tanim nyo? Puro ganito, puro suha. Suha po kamote dito. Ang suha, kamote. O, tikman natin, kulay pula sabi mo, no? Apo po. Saan ano yung punla niyan? Davao? Hindi po ito Davao eh. Iba po yung Davao eh. Ay, iba Davao. Anong pula dito sa Nueva Ecija lang? Apo, native lang po. ito Ah, natin. native. Kaya po ito maasim. Medyo maasim? Apo. Medyo maasim daw. Wala nabablog yata. O, ito na po yung laman niya mga amigo. Tayo po ay kumain. Tikman natin kung juicy ba talaga to. Sabi ni ate Juicy, mapapangini. mapapanghiwi ka daw. Ayan. Natin. Hindi naman siya asim. Sakto lang. Mapait. Masarap. Juicy nga siya, juicy. Papunta na po tayo sa may munisipyo ng Laur at titingnan po natin yung process ng papaano ang ginagawa nila dito sa mga building permit, di ba? Oo. Kasi meron silang mga iba sabing ganoon kailangan daw 10 meters away mula sa may kalsada. Yung iba kasi hindi naman ganoon nasusunod. So, parang ang gusto ni Carlito 5 meters. 5 meters lang, no? At least 5 meters man lang. O, yun. Syempre, kung saan ka nakaluga, saan nakatayo yung negosyo mo, susunod ka sa munisipyo. Ganun yun, para mabigyan ka ng permit. Kaya, mas maganda na maitanong natin yun. So, bago magsimula, lahat dokumentado, lahat ay Clear po. oo, clear. Hindi po pwede magbabagbag ka bigla doon. At magpapagawa ka agad. Syempre, iba yung sinasabi nila, iba yung may mga ano sila sa munisipyo mga rules sila na dapat ganun na sundin. Dapat sa legal. Oo, dapat legal tayo bago tayo magtayo ng building doon. Ang ganda pala ng munisipyo ng Laur, no? Parang bahay. Malinis. Sa gobyerno ng Ang ganda ng munisipyo. Tingnan nyo mga amigo. Tingnan nyo. Ang ganda ng parang no? Parang ang ganda ng munisipyo, no? Bahay pamahalaan ng Laur, Nueva Ecija. Sino kaya ang mayor dito? Ang galing naman. Ang ganda ng kanilang Oo. Ganda ng kanilang bahay pamahalaan. Pangit. Naalala ko nung nasa Equatorial Guinea kami, pagka nag-video ka sa mga bawal, mga establishment, ay mga sa gobyerno. Dito sa atin malaya Oo. Ganun sana wala namang problema mag-video, pakikita natin yung munisipyo Maganda na ipapakita yung mga project ng bawat lugar sa atin. Kagaya niya, no, 'di ba? Parang hotel.
Dumayo pa kami ng Laor, Nueva Ecija. Tara na! Let's go! So tapos na po kami sa may engineering department. At mamaya ako po ikukwento sa inyo kung ano pinapag-usapan. Ayan po, pumipirma na po si Marvin ng kontrata. So, tapos na tayo Marvin. Ngayon. May requirements. Kasi mga requirements. Ito yung para sa ano, sa labasan lang tayo. Para mas maganda. Ang requirements sa may engineering at saka sa ano, magkamukha lang yan. Bale sa engineering department, ang merong mga requirements no? Apo. Madali na may provide lahat. Apo, kaya naman po sir. Pero sabi naman kanina na ano ko, na nakita ko sabi kanina sa may engineering department, 3 meters lang naman daw. Hindi naman 10 meters. Hindi naman. Oo. 3 meters. Kasi sabi kayo ni Kuya Lito, 10 meters daw yung hinihingi na daan mula sa may mula sa harapan. Sa may kalsada hanggang sa may 10 meters daw. Eh nung nasabi kanina 3 meters lang daw. Kahit nga 5 meters no. Oo. Mas maganda sir 5 meters na natin para 5 meters na. Tapos yung may requirements po dito mga amigo. Pinapunta kasi kami kasi magde-demolish din kasi no. Apo. Pag dinemolish kasi yung buong lugar na yun, area, meron May siyang permit ka rin. requirement. Oo, meron yan. So yung requirements wala. dito sa may building permit, halos the same lang din naman ang sa ano. Apo. Demolish. Oo, sa demolish. Sa demolish po, pwede pong mauna agad kasi authorization lang naman po ng may-ari ang kailangan. Authorization po and then pirma dito Pirma dito sa munisipyo. Apo. Kaya po pwedeng mauna. Tapos meron dito mga yung mga hanggang kailangan natin titulo. Apo. So sa requirements sa may building Tax permit, map po. merong application form sa building sanitary, plumbing, tsaka electrical. Apo. Tigil limang kopya. Lot plan, ang bilat plan yun. And the certification of the engineer. Site development plan, tapos building plan, bills of materials and cost estimate, specification, title of property, deed of sale, latest tax declaration. Yung iba hindi na. Apo. Municipal Planning and Development Office ito ngayon. Tapos Bureau of Fire Protection. Ayun pala eh. Yun lang po. Oo. Basics lang naman po. Mga ngayon, kaya natin po provide yung Ngayon po, kung tatawagan tayo ni Mayor hanggang bukas. Oo. Kasi Pwede na po natin. kakausapin pa tayo ng mayor. Apo, pwede na po. Kakausapin daw kami ng mayor para bakit nga ba? Pag commercial daw. Hindi, pag commercial daw po. Pero nung ayon naman po dun sa secretary ni Mayor dun sa sa pinakita ko po na parking, okay naman daw po dahil malaki yung parking. Pero kakausapin pa rin. Kakausapin pa din daw po para siguro sir, formality lang. Kakausapin pa rin kami ng mayor. Kaya iniwan ni Marvin yung kanyang number. Tapos pagkayari, Dire-diretso na po tayo. diretso na tayo. So ngayon ayusin natin to. Apo, baka possible po by next week tayo makapag-start. By next week mapag-start. Kasi nakakompleto na to. Mga requirements. Okay naman pala. Kasi yung ang parang sabi kasi ni Kuya Lito, ay hindi sila binibigyan ba? Parang gusto 10 meters. Parang gusto 10 meters. Yung mula sa may kalsada hanggang sa may yung commercial. Ngayon, ang sabi naman dito ay 3 meters lang lang. Okay, kahit 5 meters okay na yun. Maganda na po. Ayan, provide lang namin yung yung mga requirements para at least legal lahat. Para pagka Marvin, sa may mga requirements wala naman magiging problema no. Wala naman po. Oo. May titulo naman sila, updated naman yung tax, wala po magiging problema. Ang ano lang po natin, yung distance na lang po sa karsada ang kinukuha natin para makapagsimula na tayo mag-ayos ng requirements. So all in all, okay lahat. Okay naman po. Depende na lang kay Kuya Lito, kay Manolito kung kailan pa i-start after nito. Hindi po, pag sabi niya naman po kasi willing na siya magpa-start. After po natin magyari ng requirements, anytime na po, pwede po kasi kaming kumuha ng sa demolish po kasi magpa-process pa po tayo ng 1 week. Sa demolish, magdi-demolish tayo. Pwede na po nating unahin yun hanggat naka-process yung papel natin kung wala namang magiging problema kay Mayor. Kasi po So ibig sabihin kahit di pa natin kakausap si Mayor, okay lang. hindi po, kausapin po muna. Usapin muna natin kasi Bagin natin, di tayo patayo. yari tayo, babalik natin yung tinibag natin. Pag didikit-dikitin mo yon, yari ka kay nanay, mga gasol niya. Alam paglalagyan. Kaya po,
sabi nga ni nanay kanina, saan na kaya ako magtitinda? Sabing ganun. Sabi ko, nanay, pumunta ka naman ng Canada. Bakit kaya kailangan mo pa magtinda? Punta ka na. Oo, pumunta ng Canada. Kaya po ang gagawin natin, pag umokay na si Mayor, hanggat inaayos ko po yung requirements para dun sa building permit, pwede na po tayo magpa-demolish kasi po ang building permit is 1 week din po. Oo. Kaya nga ang pinakamaganda niyan ay makausap mo na si Mayor para kasi nasa kanya yung approval Sana po mabigyan tayo agad ng schedule po. Oo nga eh. So base po kay Marvin mga amigo, wala naman daw po magiging problema. Yun po ang sabi niya. So kakausap na lang po namin si Mayor para sa approval niya. At kapag na-approve na po, diretso na po ang bagbagan. Babagbagin po natin ang bahay ni Kuya Lito. At antayin niyo po mga amigo ang katatapusan ng project na ito. Para naman po makita nyo yung ginawa natin na project dito sa May Laor, Nueva Ecija. So pag-uusayan po namin dahil ito po yung unang project namin nila Marvin. So ayun po mga kababayan ko, salamat po sa panonood at pakikinig ng video natin. So ang lesson dito ay bago tayo magsimula sa isang proyekto, dapat legal. Especially po commercial building ang ating itatayo at hindi tayo magkakaroon ng problema. Lahat po ay nasa proseso. Salamat po mga amigo at God bless.